my beloved Boss Mike Cervera. Eto, tingnan nyo, puntahan natin. Pasok, Boss Mike. Kundi pagpapaliwanag na sa batas ang posibleng kahantungan. Eto na mga kababayan. Eto natalakay ko kanina to. Di ba sinabi ko sa inyo magkakawarant na to? At eto na nga mga kababayan, abay may panibago na naman kakaharap yung problema ito. Abay, magkakaproblema siya rito. Bakit? Mismong NBI na ang aasunto. Pasok! Hindi lang vlogging kundi pagpapaliwanag na sa batas ang posibleng kahantungan. Nagsasagawa na ng case build-up ang NBI laban sa vlogger na si Maharlika kaugnayan ng kanyang mga kontrobersyal na payag sa social media. Marami kontrobersyal. Paano hindi magiging kontrobersyal mga kababayan? Ito yung attack dog ng mga Duterte. Di ba? Bakit may puwe? Naging kaibigan natin yan eh. Tapos? Dito ko maabante mula kay Andrea Salve. Determinado ang National Bureau. Ayan na vlogger na si Maharlika yari sa NBI sa pagpapakalat ng fake news. Mga kababayan ko, tanong ko sa inyo, si Maharlika ba merong binalita to na totoo? Sige nga, maliban mga kababayan pagkatapos ng before ng halalan. Mga kababayan before na maupo si Pangulong Bongbong Marcos dahil magkakasama kami niyan. Ngayon, pagkatapos na mapanalo si Pangulong Bongbong Marcos at linano na nila na agawin ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos, meron pa ba kayong nakitang balita nito na tama at totoo? Kaya nga kanina may nag-chat sa akin eh. Sabi ni Maharlika, naka-hold daw si First Lady sa LA. Putik na yan, kausap ko nga. Kausap ko eh. Ang daming kausap sa Malacanang, busy-busy yung ali. Ang daming kausap mga kababayan, tanggap ng bisita. Paano sasabihin nilang nasa LA siya? Kaya yung sinasabi nila, fake news talaga. Yung pinakalat niya na sinakyan ng mga DDS, vlogger, naku, mga kababayan, nalintikan na. Magkakaproblema kayong lahat dyan. Alam nyo mga kababayan, hindi naman unli ang gobyerno na to. Tandaan nyo yan, hindi unli yan. Na mapagbibigyan at mapapalagpas kayong lahat. Pag lumabis kayo, mga kababayan, ang salop nga napupuno, diba? Kapag ka napuno yung salop, dapat kinakalos. Ganun ang mangyayari dito. Itong mga ito, 10 ng mga kasama ni Maharlika, yari itong lahat ng ito, mga kababayan, maniwala kayo. Eto, nagsalita na naman ako. Diba, Ate Banji? Elizabeth Logan, Miss Au, Tamura. Anong sinabi ko rito na hindi nagkatotoo? Kita nyo lahat na sinabi ko rito, nagkatotoo. Sabi ko sa inyo, hindi matatapos ang halalan. Huhulihin ng ICC. Sino? Si Digong. Nangyari, kita nyo? Nangyari. Nagtangkapang tumakas eh. Yun nga lang mga kababayan, eto. Sino nagsabi sa inyo na inisnab, kinardiak, Sino? Si Digong. Tinanggihan ng China. Kausap ko sila ron. Galing ako ron eh. Kita nyo no, VIP ang dating ko ron eh. Diba? Bakit ayaw nyo? Sabi ko, bakit ayaw nyo? Bakit pa namin kukup-kupin yan para saan? Sabi nila eh, para saan yung kukup-kupin ko pa yan? Wala naman ng na itutulong sa amin yan. Siyempre, ang poprotektahan namin, yung aming interes, di ba? Wala na. Wala na! Awanan, wala na, basura na daw si Digong. Di ba? Yun ang sinasabi ko sa inyo. Eto pa mga kababayan ko. Sabi ko sa inyo no? Yung paborito nyong vlogger na abogado na gustong-gusto ninyo na kilalang-kilala nyo, mauupo sa Malacanang. Di ba naupo? Nagkatotoo? Hindi.
Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Oh, nagkatotoo ba? Hindi. Marami ho ako sinabi rito na nagkatotoo. Oh. Robion, gusto nyo magpahula. Puntahan nyo ako sa bahay. Meron ako ditong bolang kristal. Oh! Parang ulo ni bato. Eto na, mga kababayan na. Balikan na natin to. Balikan natin. Pasok! Ng kanyang mga kontrobersyal na payag sa social media. Balita mo maabante mula kay Andrea Salve. Determinado ang National Bureau of Investigation na masampahan ng reklamo ang vlogger na si Claire Contreras o mas kilala sa bansag na Maharlika sa kanyang social media accounts. Sa Meet the Manila Press News Forum ngayong araw, ibinahagi ni NBI Director Jaime Santiago na nagsasagawa na sila ng case build-up para sa posibleng pagsasampa ng cyber libel o libel charges laban kay Maharlika. Ito ay dahil umano sa pagkakalat nito ng fake news, partikular na ang alegasyong nakadetine sa Los Angeles, California si First Lady Liza Marcos dahil sa pagkakasangkot umano nito sa pagkamatay ng businessman na si Paulo Tantoco. Nakaw, yan na sinasabi ko. Alam nyo ginawa nila? Pinaniwalaan nila. Todo. Totoo daw na-hold, nakulong. Butik na yan mga kababayan. Hindi ba kayo nagsasawa sa mga propaganda ng mga kampo ni Duterte? Lahat ng mga binabanggit, puro fake news na lang. Di ba? Teresita Tan, di ba Aichang? Baby Torre Campo, Agdolor P. Rias. Kayo na alam nyo naman yan eh. Ni Santiago, kahit nasa Estados Unidos si Maharlika, ay titiyakin nilang sa pagbabalik nito sa bansa ay nakahanda na ang arrest warrant laban dito. Ayan na mga kababayan. Etong si Maharlika, wala na, pariwara na buhay niyan. Oo, sa bagay, sanay naman siya dyan. Diba? Kung dati mga kababayan, pumupok-pok-pok lang yan dyan sa may Cubao, kaya niyang gawin lahat yan, diba? Yun nga, nasikmura mong magpopok-pok sa Cubao dito pa kaya, sa Pilipinas, yan pa kaya na ibenta mo na yung kaluluwa mo. Sa bagay, Boss Mike, yung pupok-pok-pok pagbebenta rin ng kaluluwa yun, di ba? Oo. Pero yung ibenta mo uli yung kaluluwa mo, pangalawa, para siraan ang bansa, mas matindi yun. Mas matindi pa sa pagpopok-pok-pok yun. Di ba, mga kababayan? Hoy, 3,000 mag-4,000 na tayo. Baka naman, mag-like muna kayo, nalilibang kayo eh. Sige na yung mga DDS dyan, yung mga spotter, yung mga nag-aabang ng yung nagre-report dyan, baka naman. Di ba? Wake and bake DDS. Siyempre, Dara. Tanong nyo kay yan. Kay Kitty, alam na alam niya. Wake and bake? Grabe yan. Kanina pa ako na. Buti pa si Annabelle Si Kicks TV kaya nag-like na. Ayan Kicks TV. Hindi na natin kinokontent si Idol. Hayaan na natin. Hayaan na natin si Idol Marcoleta. Nasa dulo siya. Baka pag lagi natin kinokontent mapunta pa sa number 1 di ba? Eto na. Tuloy. Dagdag pa ng NBI chief na sa mga susunod na araw ay magsasampa sila ng mga reklamo laban sa ilang social media personalities. Yan na, damay-damay na mga kababayan. Yan yung sinasabi ko. Kayo mga DDS vlogger. Kahit maliit, malaki. Abangan nyo to. Maniwala kayo. May sasampulan sa inyo. Kausap ko yung kahapon. Habang nakikipag-meeting ako, tumawag, Boss Mike. Eto na. Yung mga DDS vlogger, palumpalo. Ihanda na nila mga sarili nila. Dahil, hindi namin sila sasantuin at hindi na. Wala nang awa-awa. Nung una, naaawa pa sila. Kasi, yan na lang yung hanap buhay nila, makukulong pa sila. Pero hindi nyo okay lang maghanap buhay sa social media. Tandaan nyo yan, wag lang kayong lalabis at gagawa ng mga fake news kasi hindi na tama. Diba mga kababayan?
Di ba, Mamita? Buti pa si Mamita pag nag-live yan. Oo, walang fake news pero masaya. Pwede naman pala kay Mamita na maging masaya at maging maayos yung content niya nang walang fake news. Bakit di nyo magaya? Ganun lang naman yan mga kababayan. Huwag nyo akong gagayahin dahil hindi nyo magagaya to. Itong style ko, may sariling program to. Kaya mahirap gayahin. Yung iba, ginagaya. Pag nakita nyo, trying hard talaga. Wag na. Yung style ko, kakaiba to. Oo. Aba, mga kababayan, warm up pa lang to. Bukas, makikita nyo. Mas matindi yung mga bibitawan ko rito. Eto na. Paano yan? Mga fake news kayo. Yari na kayo sa NBI. Tuloy. Pero yun yung mga pinapakalat nila mga kababayan. Abay, si First Lady, nandoon daw saan sa LA at hindi daw makauwi. Pating kausap ko. Oo. Eto marami. Sabi ko, First Lady, pinapakalat nila, nasa LA ka ba? Anong nasa LA? Ang dami kong bisita. Hindi ba nila nakikita yung mga post ko sa aking page? Ayan, nandiyan dyan sa page. Tignan nyo yung page kasi ni Lisa Marcos. Yun. Tignan ninyo, mga kababayan. Nandoon lahat yung ginagawa niya araw-araw. Ganon. Ito na, yari kayo, mga vlogger kayo. Dagdag pa ng NBI chief na sa mga susunod na araw ay magsasampa sila ng mga reklamo laban sa ilang social media personalities. Nagbabala ito na lahat ng trolls at vloggers na nagpapakalat ng fake news ay papanagutin nila sa batas. Patay! Patay! Ay, alam nyo kayo, mga DDS vlogger, makinig kayo. Makinig kayo Makinig kayo sa sasabihin ko. Habang maaga pa, magbalik loob na kayo. Dahil kapag kayo hinuli ng NBI, makukulong kayo. At pag nakulong kayo, wag nyo akong tatawagan dahil nagbabala na ako. Yung babala kong ito, hanggang dito na lang to. Pagkatapos nito, wala na akong magagawa kung ano pa man yung maging kahinatnan ninyo. Tandaan nyo yan. Wala akong magagawa dyan. Ako nga sumusunod Tapos kayo, hindi. Tapos tatawagan nyo ako. Ay, sa bagay, mga kababayan, marami kong kaibigan dyan ngayon, inaasahan nyo pa ba na mapapabalik nyo si Digunyo? Huwag nyo nang asahan. Huwag nyo nang ibalita sa mga mangmang na mga sumusuporta sa inyo at sumusuporta kay Digunyo na makakabalik pa ng buhay. Hindi na. Doon na yun mamamatay. Totoo yan, mga kababayan. Napanaginipan ko yan kanina. Diba? Ganun yun. Kita nyo naman kayo. Eto isa pa. Kayo, mga damuho kayo ng mga DDS. Putik na yan, nagpapagod kayo. Yung mga amuyong, nagpapagod kayo. Punta kayo ng punta, nakikirali kayo kung saan-saan dyan. Diba? Hinuli si Digong. Nakita nyo ba si Pulong? Nakita nyo ba si Baste? Diba hindi? Hindi nyo nakita. Tapos kayo, nagpapakahirap kayo dyan. Kundi ba naman kayong 1,000 beses at kalahating mangmang? Putik na yung mga pamilya nga, walang pake. Tapos kayo, may pake. Nasaan ang utak niyan? Paki-vulcanize yan. Sabi ni Direk Freddy, diba? Yan po napakadali lang intindihin yan. Kung hindi nyo pa magets, naku mga kababayan, baka naman umaasa kayo sa pangakong 5K, huwag nyong asahan. Pangako lang yan. Bukas, mag-uumpisa na ba yan? Meron bang nangyaring rally? Kasi pagdating ko, tulog ako sino nakakita, nakabalita, kung ano nangyari sa rally nila? Meron ba, mga kababayan? Sino? Pakisagot naman. Pakisagot nga Meron po ba kayong nakitang rally nila ngayon maghapon? Aba, ilang araw nang nakakalipas yan. Nakapunta na ako lahat-lahat sa Russia, sa North Korea, sa China. Aba, nakauwi na ako lahat-lahat. Ano pa? Wala pang ganap. Di ba? Wala naman rally.
Walang rally. Hoy, eto ulitin ko lang. Nandiyan si Teresita Tan nakikinig. Kung sino man ang nakaabot nung panahon ni Erap, ano nangyari no mga kababayan? Yung araw ng pagkakadakip, yung araw ng pagkakaalis ni Erap, doon na nagdagsaan ng mga tao kung saan-saan nang gagaling. Walang bayad. Kita nyo? Kasi mga kababayan, yung rallyista ng mga Duterte, kailangan ng pera, pambayad sa kanila bago pumunta. Ganun, diba? Putik na, Yung mga rallyista nila, naghihintay pa ng bayad. Ewan ko lang kung naka-withdraw na si Sara. Nagpapirma sa tatay niya. Ngayon kumakalat yan Diba? Yung joint account nila, napirmahan na ba? Utik na yan mga kababayan. Yan, mga kababayan. Pag napirmahan na, ayan na, meron ng pondo. Pangako nila, 5,000. 3,000 sa tao, ang budget, at 2,000 para sa pagkain, kada tao, kada ulo. Kamusta na? Bakit parang kukunti lang yata DDS ngayon kasama. Syempre, Kicks TV! Kaya nga dumami kaibigan kong Iglesia ni Cristo. Bakit? Nakatagpo ko doon sa EDSA noon. Hanggang ngayon, mga kaibigan ko di ba? Nandoon kami, Erap! Hawa ng Diyos, walang nangyari. Wala Oo, talagang pinangatawanan ni Gloria noon walang syempre ako na presidente di ba? Andong kami noon sa rally. Kita nyo, binayaran ba kayo? Di ba't kusa lang tayong pumunta noon? Ganon ang people power. Hindi nga ilang milyon tayo noon? Umaabot tayo ng milyon mga kababayan. Ang taong pumunta ron. Yung mga maoorganisa ni Duterte, ni Sara, at ng kampo ni Digong, mga kababayan, hindi aabot na 10,000. Ayon sa ating source, mga kababayan, isasagawa yan bukas. Ewan ko kung itutuloy nila o nananantya pa sila. Pero sabi ng ating source, handa na, bumaha ng pera sa EDSA. Diba? Kayo, yung mga... Pwede bang doon? Sabi nga ni Takero, magbebenta ng doon, ng panyo, tubig, gano'n, Pero damihan nyo yung panyo. Kasi maraming mga magiging best actress at best actor doon. Diba? Tuloy. Ako si Andrea Salvo. Narinig nyo? Eto pinapakalat nilang to. Sinakyan lahat to. Sa Meet the Manila Press News Forum ngayong araw, ibinahagi ni NBI Director Jaime Santiago na nagsasagawa na sila ng case build-up para sa posibleng pagsasampa ng cyber libel o libel charges laban kay Maharlika. Ito ay dahil umano sa pagkakalat nito ng fake news, partikular na ang alegasyong nakadetine sa Los Angeles, California si First Lady Liza Marcos dahil sa pagkakasangkot umano nito sa pagkamatay ng businessman na si Paulo Tantoco. Kita nyo, ayan mga kababayan, ay ginawa nilang fake news. Kaya ang nangyari mga kababayan, niluluto nila yung mga tatanga-tangat, nuknukan ng mga mangmang ng mga taga-suporta ni Digong. Eto pasok! Yung matanda yung si Tatay Digong. Tignan nyo to mga kababayan. Sa mga mahal na mahal ko DDS, sorry naman. Ako'y magbibigay ng reaksyon ng naayon sa aking nararamdaman. Kung inyong mamarapatin, wag sana kayong masaktan. Pero yung sasabihin ko sa inyo rito, real talk to. Kaya kung nag-aabang kayo na magkamali ako, wag nyo nang subukan. Dahil yung mga ginagawa nyo sa tuwing makikita at maririnig nyo sasabihin ko rito, lagi kayong masasaktan. Kaya eto, natagpuan, isang DDS na mangmang. Diba? Pakinggan niya. Isang DDS na mangmang natagpuan, mga kababayan. Pakinggan nyo to. Pasok! Yung matanda yung si Tatay Digong from Hong Kong. Hindi man lang nila binigyan ng isang araw na pahinga.
O, kita nyo, mga kababayan, yung matanda nang galing sa Hong Kong, hindi nyo man lang binigyan ng kahit isang araw na pahinga. Kita nyo, ganyan sila. Mag-isip at mga twiran. Pero mga kababayan, naisip nyo ba? Kung kahit isang minuto, 2 minuto, pinagbigyan nila yung mga pinagpapatay nila, hindi nyo ba alam kaya nakulong yan si Digong dahil sa maraming napapatay na mga inosenteng mamamayang Pilipino? Yung bang mga pinatay niyan, binigyan nila ng pagkakataon na mabuhay? Hindi ba naman mga gunggong talaga? Pinagtatanggol yung isang matandang mahinang-mahina na. Pinagtatanggol yung matandang hindi na nga mapagtanggol ang sarili niya. Kaya kumukuha na kung sino-sino tinatawagan nila. Hanggang pati yung dagang baboy, lumabas na. Ayan, si Roque nagpunta na ng The Hague para daw ipagtanggol siya. Putik na yan! Heavy, pare! Itanong nyo kay Kitty kung ano pakiramdam ng heavy, mare at pare. O, diba? Wala! Putik na mga kababayan ko. O, tingnan, pakinggan pa natin yung katwiran. Where is the due process there? O, due process na naman. Mula umaga hanggang maghahating gabi na. Inintay yung pakiusap ng matandang hindi na halos makapagsalita. Tapos mga kababayan, sasabihin nyo, due process? Paano ba kasi? Kumuha lang kayo ng gusto nyong ipakita sa mga video at live ni Kitty. Pero kung kinuha nyo sana at inunawa ang buo, sana hindi kayo nagmumukhang tanga. Diba? Diba? Tuloy. Yan ICC, bangag din! Ang lakas ng tama! Pati ICC bangag na! Putik na yan! Kung bangag ang usapan, bakit hindi nyo tanong kay Kitty yan? Tandaan nyo mga kababayan. Kung bangag ang usapan, kay Kitty nyo itanong yan. Si Ai Chang, nagre-reklamo na yan. Magle-5,000 na tayo, pero 1.3 pa lang daw yung naglalike. Hayaan mo na yan. Kung ayaw nyo mag-likes, bahala kayo. Tuloy. Dapat yan ang i-question ng ICC si Marcos. Bakit hindi nyo give due processing? Tikita nyo mga kababayan, ang lakas ng cellphone ni Jen Angeles, kaya ako nadidistract. Pero kahit na yan, malakas, tutuloy-tuloy ko. Kita nyo kung lakas ng tama nito. Pati ba naman, sino? Si Libayan nanonood? Hi! Hello! Kumusta naman yung rally nyo, protesta ninyo? Aba, nakita ko, lilimang lang sasakyan yung sumisigaw na brain back Duterte? Oo, doon sa Baguio. Siguro pinangunahan ni Magalong yun. Ilan ang sumama? 5 sasakyan lang? Ito, yung mga isip kulugo. Tuloy. Tatay Digong! Hindi ako mag-wild kung hindi give due process niyo si Digong. Kita nyo, nagwa-wild na daw sila. Kuya, dalhin mo yan sa EDSA. Kasi kailangan kanila. Kasi ilang araw na kami nag-aantay. Mukhang bukas palang mauumpisan yan. Ang hirap yan. Di ba? Ito yung nararamdaman mo, ma-stroke ka pa. Yung mga anak na walang paki. Pagkatapos nga na mahuli, sino? Si Digong. Yung anak nagpa-party-party. Yung mga kababayan, Eddie! Diba? Wake and bake! Tuloy. Hindi ako mag-wild. Natatakot lang ako. Anong hindi ka mag-wild? Wild naman talaga kayo. Para kayong mga para kayong mga sinasampian ng ng 13 demonyo. Pagka kayo nag-react sa mga nangyayari, parang mga nasasapian ng 13 demonyo. Mas marami pa yung sumasaping demonyo sa kanila kaysa nagrarally sa EDSA.
Talay! Kasi alam ko mga kababayan, pag nag-successful si Tore dito, maski wala Ano? Si Tore! Bakit si Tore? Galit na galit kayo kay Tore. Eto, tignan nyo mga kababayan, Si Tore ho, ginagawa lang ang kanyang tungkulin. Alam nyo, magkaiba si Pangulo, si ICC, si Tore. Si Tore, obligasyon niya na ipatupad kung ano yung nilalaman ng mga dokumento o yung warrant of arrest, kailangan niyang isilbi. Hindi nila naiintindihan mga kababayan. Para sa kanila, oo, si Rocky na naman na may si Tore na naman na may kasalanan. Lahat na lang mga kababayan, kasalanan. Nino ni Tore, kundi si Tore, si Atty. Claire. Kundi si Atty. Claire, si Pangulong Bongbong Marcos. Tinamaan ka ng lintik. Bahala ka dyan. walang tao, ma-search niya yan. Magiging martial law na tayo, kaya sabihin niya tayo mga supporter ni Duterte. Wala tayong binuga, bunganga lang! Oo, totoo yun! Bunganga lang kayo ng bunganga. Pumunta kayo ng kalsada. Ba't di kayo pumunta ng kalsada? Buti pa si Ballpoint Man. Pupunta yan pag nag-rally kayo. Magtitinda yan ng mga panyo para naman para naman yung mga luha ninyo ay may pamunas kayo. Kita nyo, kahit na anti-Duterte si Ballpoint Man, iniisip pa rin ang kapakanan ninyo. Oy, Sonny, ubungin, eto na. Ngayon, tahimik ako. Ngayon, lumabas na talaga ako. Ano daw? Ngayon tahimik ako, ngayon lumabas na ako. Para kang si Para kang sino ba to? Para kang si Bastia. Sabi niya mga kababayan, ngayon na nahimik ako, ngayon lumabas ako. Sige. Ngayon, tahimik ako. Ngayon, lumabas na talaga ako. Siguro sa sobrang galit ng mga kababayan, hindi niya na alam yung sasabihin niya. Sabi niya, ngayon tahimik ako, ngayon lumabas ako. Kuya, mukhang marami kang nainom sige, tuloy. Dahil lang para sa aking mga anak, sa mga apo. Kasi kung ma-addict tayo, wala na. Mabuti lang, tingnan. Kita nyo? Pero mo, problema. Pag pinili mo maging addict ka, magiging addict ka. Diba? Bakit parang ipinapaano ninyo? Parang ibinibintang nyo lahat kay Pangulo. Bakit? Babantayan ba kayo ni Pangulo isa-isa? Kung magiging addict ang anak mo, kasalanan mo yan, tanga! Diba? Kasalanan mo yan! Sasampaling kita ng burat. Kita nyo mga kababayan kung paano sila mag-isip. Pag daw naging addict, yung mga anak niya, kasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos. Putek na ina yan. Kaysa ginagawa nyo yan, kayo mga DDS kayo, kaysa ginagawa nyo magngangalngal ng magngangalngal, alagaan ninyo yung mga anak ninyo, pangaralan nyo ng gusto, ituro nyo na matakot kay bro, at ituro nyo rin yung tamang pag-uugali. Ganon, hindi yung tulad ng pamilya ni Duterte. Kasi hinahangaan nyo, pamilya na magugulo. Pamilya ng kung ano-anong ginagawang kalokohan sa mundo. Bakit hindi nyo gayahin yung ako? Ganon. Diba? Kita nyo, lahat na lang sisi. Putik na yung katwiran na yan. Yan ang mga makikita nyo mga kababayan. Ang saya dito sa page, hindi po to page. Oo. Naka-live ba ako sa page? Sorry hindi ko alam kung naka-live ako sa page. Sige, talay! I don't know. Totoo ba yung balita? Ayan na mga kababayan, ipapasok na. Ipapasok na yung mga binabalitang mga fake news nila. Totoo ba yung balita na pasok. Si First Lady daw, si Goldfish, na na-involve daw dun sa LA. Ano ba yun? Totoo ba yun? Hindi. Totoo! Kita nyo, ganyan sila. Totoo daw. Ganyan kahihina ang mga ulo nila. Kahit pa nakita na nila. Panay ang post ni First Lady. Saan? Sa Malacanang dahil maraming mga
Banyaga na dumadalaw na ngayon. At bakit dumadalaw? Magbibigay at nagpapahayag na maglalagak sila ng pamumuhunan. Pero eto, kita nyo, totoo daw kahit walang basihan. Bakit? Ang basihan nila, yung chismis at fake news ni Maharlika. Yun lang mga kababayan, wala nang iba. Kung ano yung sabihin na ni Maharlika, yaan, Maharlika, di ka ba naaawa? Dito, naloloko mo sila. Ako naaawa po ako. Oo, kahit ganyan yung mga yan, kapwa natin Pilipino. Pero si Maharlika, nakita nyo ba? Maharlika, baka pwede, diyan ka na sa Amerika. Oo, banatan mo si Trump. Dahil diyan ka naman nakatira. Diba? Diba ano ka na, American citizen ka na? Dapat ang may pakika kung saan at kung saan bansa ka umaasa. Hindi dito sa Pilipinas, binanat-banatan mo, sinisira mo itong bansa na ito, kaya yung mga utak ng mga ito parang tain ang laman. Diba? Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tapihan ka. Sorry naman Totoo naman, diba? Tuloy! Trump? Oh, you see? I'm asking President Trump, if you are friend of the Philippines, you better investigate that. Dinamay na si Trump, mga kababayan. Ganito na nga sila. Ganyan na O, kita nyo? Nakita nyo ba nagpahayag pa? Sino? Si Trump? Na ano? Patungkol kay Duterte? Wala na. Wala na rin paki si Trump kay Duterte. Bakit ho? Sabi ko nga sa inyo, kung ang China walang paki sa kanya, lalo na si Trump. Anong paki pa niya kay Duterte? Wala lang silbi. Masakit mang sabihin, pero yan ang totoo. Kaya yung mga DDS dito, sabi ko sa inyo, magsilayasan kayo. Kasi masasaktan at masasaktan kayo. Pero kung handa kayong mamulat sa katotohanan na gustong iparating sa inyo, makinig lang kayo. Oo, kahit masaktan kayo, dapat tanggapin nyo. Ayoko ko kayong pagsinungalingan ng binabalot ng asukal. Gusto ko rito, mapait, masakit, pero katotohanan. Tama! Kalma. Our beloved Boss Mike Severa.